magandang gabi sa inyong lahat at muli po tayong magbabahagi ng ating video dito sa ating channel. At ito ay tungkol nga sa nangyaring pagbubomba sa Kuwait ng Iran at sa iba pang dako ng Middle East. Nagkaroon ng hindi magandang resulta dahil sa mga pangyayari. Isa na rito itong bansang Kuwait na kung saan ay sinasabi nila na hindi garapalan na ang ginawa na ito ng Iran sa kanilang bansa. So meron dito tayong babasahin na isang article na kung saan ay medyo English nga lang ito, pero kasi galing ito sa isang pahayagan sa bansang Kuwait. So, Minister of Foreign Affairs Sheikh Jarrah Jabr Al-Ahmad Al-Sabah on Thursday reiterated Kuwait's condemnation of the Iranian attacks targeting Kuwait and other Gulf Cooperation Council (GCC) countries, describing them as a blatant violation of their sovereignty and a flagrant breach of international law, international humanitarian law, and the UN Charter. This came in a speech the minister delivered as he headed Kuwait delegation participate in the joint ministerial meeting between the Gulf Cooperation Council and the European Union to discuss development and repercussion of the situation in the region, which was held via video conference. He affirmed Kuwait's commitment to its right to defend itself based on Articles 51 of the Charter of the United Nations and taking all necessary measures to preserve its sovereignty, protect its territory, and ensure the security of its citizens and residents. He added that the Iranian threat to maritime security extends to global energy security, the stability of international economy, and the sustainability of supply chains. The minister praised countries that stand in solidarity with Kuwait and the GCC member states facing the blatant Iranian aggression. He stressed that the security of GCC countries is indivisible and that any infringement of the sovereignty of any member state is a direct infringement on collective GCC countries' security. So talagang nag-react dito yung Kuwait sa nangyaring pambubomba. Kasi biro mo, may 6 pa lang namatay na US Army rito at ilan pang civilian. Kasama na rito ang isang Pilipina na OFW dahil lamang sa base ng US, kaya nadamay ang Kuwait sa nangyaring itong pambubomba. At meron tayo ditong babasahin na naman na isang article na ito naman ay local dito sa Pilipinas ito. Tagalog naman, at basahin natin lahat to para at least makapagbahagi tayo dito sa ating channel. Kahit man lang sa ganitong paraan, makapagbigay tayo ng update sa ating mga kababayan. At sana'y tangkilikin nyo po yung ating mga ginagawa para mas lalo po tayong lumago sa ating ginagawang pag-vlog na ito ng mga update tungkol sa mga pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. So basahin natin to, mahaba-haba ito Parang telenovela ito kapag tinapos ko ang mula ito sa The Star Bulletin. Wala nang ligtas na lugar para sa mga American mission sa buong rehiyon. Ito ang nakakanginig na banta ng Iran matapos nilang paulanan ng suicide drones ang US Embassy sa Riyadh. Hindi lang ito simpleng gulo sa Middle East dahil ang mga higanting bansa tulad ng Russia, China ay pumasok na sa eksena at nagbabala sa United States. Matindi ito. Ito ang nangingilabot na pangyayari kapag nangyari ang ganitong kampi-kampihan na.
Ay malalaking bansa ito Russia at China. Habang naglilipara ang mga missiles at bumabagsak ang mga fighter jets, paano na ang kaligtasan ng milyon-milyong Pilipino na naipit sa gitna ng nagbabadyang World War III? Sa gitna ng tila payapang takbo ng mundo, isang higanting crisis ang biglang sumiklab sa Middle East na nagbabantang bumago sa kasaysayan ng modernong panahon. Ang tensyon dati ay limitadong bakbakan lamang sa pagitan ng mga paksyon at tuluyan ng naging isang ganap na great power confrontation sa pagpasok ng mga dambuhalang bansa tulad ng Russia at China sa usapin. Ang tanong ng nakarami kung kailan matatapos ang gulo, kundi kung gaano kalawak ang pinsalang idudulot nito sa bawat sulok ng mundo, kabilang na ang Pilipinas. Oo nga, no? Kapag nangyari to, syempre, puro may mga nuclear to at baka dito na tuluyang mabura ang ating mundo, ang ating daigdig. What? Napaka mahirap kasi alam nyo naman sa ngayon ay marami ng mga iniimbento ang mga mayayamang bansa na ito na kung saan ay sa isang iglap lamang ay tunaw ang isang gusali, di ba? Nakikita nyo naman yung mga ginagamit na yan, yung drones at missiles na yan na nagbabagsakan. So ituloy natin yung yung pagbabasa. Nagsimula ang lahat noong ika-28 ng Pebrero sa isang madugo at mabilis na operasyong tinatawag na decapitation strike. Ang sorpresang ataking ito ay nagresulta sa pagkawalan ng buhay ni Ayatollah Khamenei at ng halos 50 matataas na opisyal ng Iran. Para sa Tehran, ito ay hindi lamang isang deklarasyon ng giyera kundi isang direktang pag-atake sa kanilang soberanya at dangal. Hindi nagpalipas ng oras ang Iran. Sa loob lamang ng ilang sandali, isang malawakang missile barrage ang pinawalan patungo sa Israel. Sa Tel Aviv, ang kinikilalang Iron Dome defense system na kilala sa pagiging halos perpekto ay tila nalunod sa dami ng mga projectiles na sabay-sabay na dumating. Maraming projectiles ang nakalusot na nagdulot ng pagkawasak ng mga ari-arian at pagkawala ng buhay ng mga sibilyan, ngunit ito ay panimula pa lamang ng isang mas malawak na plano ng Iran na yanigin ang buong Gulf region. Grabe, no? Kaya pala yun ang naging ugat. May dahilan pala sila para gawin nila ito. Ang galit ng Iran ay hindi lamang nakatuon sa Israel. Itinuring din nilang target ang mga kalapit na bansa sa Gulf na nagsisilbing host sa mga military bases ng Amerika. Sa isang kisap mata ang mga sikat na lungsod ng Dubai at Abu Dhabi ay naging sentro ng gulo. Ang mga marayang hotel at mga pangunahing paliparan na dati ay simbolo ng turismo at kayamanan ay tinamaan ng mga suicide drones. Libu-libong flight cancellation ang naitala na nag-iwan sa mga turista at mga manggagawa sa isang estado ng matinding takot. Sa Kuwait, isang trahedya ang naganap ng 3 US fighter jets ang bumagsak dahil sa tinatawag na friendly fire mula sa sariling missiles defense system ng bansa. Nagkaroon din ng mga ulat ng dogfight o bakbakan sa Himpapawid sa Qatar, habang ang mga residential high-rise buildings sa Bahrain ay hindi rin nakaligtas sa mga drones. Dahil sa bilis at tindi ng pangyayari, ang buong Middle East ay idineklara na nilang isang ganap na combat area. Isa sa pinaka-critical na bahagi ng crisis na ito ay ang pag-atake sa compound ng US Embassy sa Riyadh, Saudi Arabia. Gamit ang 2 Iranian suicide drones, pinasabog ang bahagi ng pasilidad na nagpadala ng isang malinaw at nakapangilabot na mensahe. Wala nang ligtas na lugar para sa mga American mission sa buong rehiyon. Bilang tugon, ang US State Department ay naglabas ng order departure para sa lahat ng non-emergency personnel at kanilang mga pamilya sa Saudi Arabia, Bahrain at Jordan. Ang balitang ito ay nagdulot ng matinding kaba lalo na sa ating mga kababayang Pilipino na nagtatrabaho malapit sa Riyadh Diplomatic. Grabe, Matindi nga talaga itong nangyari na ito.
Sa ating mga babayang Pilipino na nagtatrabaho malapit sa Riyadh Diplomatic Quarter, ang banta ay hindi na lamang nasa balita, ito ay nasa pintuan na nila. Habang lumalalim ang crisis, hindi na natiling tahimik ang dalawang pinakamalakas na kaalyado ng Iran, ang Russia at China. Sa isang urgent ay seryosong phone call sa pagitan nina Russian Foreign Minister Sergei Lavrov at Chinese Foreign Minister Wang Yi. Mariin nilang kinundina ang ginawang strike laban sa liderato ng Iran. Tinawag nila itong isang cynical violation ng international law. Para sa Russia, ang Iran ay isang estratehikong partner kung saan sila ay may bilyon-bilyong dolyar na investment. Para naman sa China, ang Iran ang pangunahing pinagkukunan ng kanilang enerhiya kung saan 90% ng oil exports ng Iran ay binibili ng mga Chino. Nagbabala ang dalawang bansa na hindi sila mananatiling spectators lamang kung itutuloy ng Amerika ang Operation Epic Fury. Ang banta ng Russia at China ay nagbibigay ng pahiwatig na ang labanang ito ay maaaring mauwi sa isang global conflict kung hindi maagapan ng diplomasya. Dahil sa matinding tensyon, ang pinakaimportanteng daluyan ng langis sa mundo, ang Strait and Hormuz, ay tuluyan ng nabara. Mahigit 250 ganting barko kabilang ang 150 tankers ang nakatigil ngayon at hindi makagalaw. Ang dahilan hindi lamang ang takot sa missiles kundi ang biglaang pagbagsak ng insurance market. Ang war risk premium ay tumalon ng mahigit 30% na nagdulot ng bilyon-bilyong dolyar na lugi. Itinuring ito na pinakamalaking economic chokehold sa kasaysayan ng modern trade kapag ang langis at Hormuz ay hindi dumaloy. Ang buong mundo ay nakaramdam ng hapdi. Sa United States, ang presyo ng gasolina ay agad na lumagpas sa $3 kada galon at hindi sapat ang dagdag na production ng ibang bansa upang punan ang kakulangan. Sumipa rin ang freight cost o bayad sa transportasyon ng mga produkto dahil sa mas mahabang ruta at mas mataas na konsumo ng fuel. Ang resulta, mas mahal na presyo ng electronics, auto parts at mga pangunahing bilihin tulad ng pagkain sa buong mundo. Para sa gobyerno ng Pilipinas, ang pangunahing prioridad ay ang kaligtasan ng mahigit 2.5 milyong overseas Filipino workers sa rehiyon. Mahigit 1,400 na Pilipino na ang formal na humiling na makauwi sa bansa. Ngunit ito ay naging isang logistical nightmare dahil sa mga saradong paliparan, no-fly zones at panganib ng friendly fire. Mahirap makahanap ng ligtas na ruta para sa repatriation. Ang payo sa mga OFW, stay put at ngayon mas ligtas ang manatili sa loob ng mga may tinlagang safe zones kaysa matitangkang bumiyahe sa gitna ng nagliliparang mga missile. Samantala, nasa high alert din ang Bangko Sentral ng Pilipinas at Department of Finance. Ang inaasahang sunod-sunod na big-time oil price hike ay tiyak na magpapataas sa operational cost ng ating mga transportasyon at manufacturing plants. Kapag tumaas ang krudo, susunod ang presyo ng lahat ng bilihin sa merkado. Ang halaga rin ng piso ay binabantayan dahil sa posibleng epekto sa mga remittances mula sa Middle East. Sa briefing na binigay, malinaw na ang Operation Epic Fury ay nasa gitna pa lamang ng timeline nito. May posibilidad na tumindi pa ang mga atake lalo na sa mga nuclear sites ng Iran. Ang new normal ngayon ay ang no-fly zones at ang standstill ng pandaigdigang kalakalan sa karagatan. Ang seguridad ng Pilipinas ay maaaring ligtas sa pisikal na aspeto dahil sa distansya natin sa gulo. Ngunit ang ating ekonomiya at ang buhay ng ating mga mahal sa buhay na OFW ay direktang nakatali sa bawat pagsabog na naganap. Libo-libong kilometro ang layo. Ang crisis na ito ay isang paalala na sa modernong mundo, ang problema ng isa ay problema nating lahat. Panalangin at paghahanda ang kailangan natin sa mga darating na araw habang hinihintay ang magiging resulta ng diplomatikong presyo mula sa mga dambuhalang bansa. So, napakagandang magbasa ng Tagalog pero ang nilalaman nakakatakot, hindi po ba? So, yun lamang po at sana na-enjoy nyo ang pagbabasa o panunood dito sa binahagi nating video. Hanggang sa muli po, maraming salamat. Mabuhay po kayo. God bless po sa ating lahat.